Heto na ang ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay dito sa napakagandang bansa ng Switzerland. Kung namangha tayo sa mga scenic view na meron ang Interlaken, Luzerne at Grindelwald. Ang susunod na pupuntahan naman natin ngayon ay isa sa mga sikat na tourist attraction dito sa Switzerland. Madalas natin itong nakikita sa mga chocolate bar kagaya ng Toblerone. At ito ay matatagpuan sa lugar ng Matterhorn. Dito daw ang pinakasikat na bundok ng Toblerone. Kaya tara, samahan nyo akong puntahan at i-discover itong napakagandang iconic mountain dito sa Switzerland. Maaga pa nga lang umalis na ako ng Bern para ulit bumiyahe ng 2 hanggang 3 oras para marating ko ang lugar ng Zermatt paputang Matterhorn. Medyo matagal-tagal nga din ang biyahe pero hindi ka maiinip sa pagbiyahe mo dahil nga sa mga nagagandang mga scenic view sa daan na makikita mo. Kagaya ng mga yan, halos nababalot na ng snow ang lugar papunta sa Matterhorn. Kaya naman for sure hindi ka maiinip talaga kahit pagaano kalayo yung pupuntahan mo, lalo na kung mga dadaanan mo ganito kaganda, mamamangha at mabubusog yung mga mata mo sa paligid na iyong makikita dito sa daan. At pagkaraan lamang ng mga ilang oras na biyahe natin, mararating na natin ang pinakahihintay nating makita, ang bundok ng Toblerone! Ay, hindi pala yun, kundi itong Matterhorn. Dito kasi nakalagay ang pinaka-iconic mountain. Kaya naman kahit kararating ko lang dito sa bundok ng Toblerone, ay mapapa-apati ako. Ay, hindi pala. Ipang-atake pala yung gagawin natin. Mala-inspirational ang galawan. TikTok pa more! As akala ko snowfall yung aabutin ko dito sa pinakatuktok ng bundok, ay yung pala'y napakatarik ng sikat ng araw, nakakasilaw at wala ring snowfall. Pero kahit ganun pa man, mapapamangha ka sa mga makikita mo rin dito kasi nga ang daming tao. May mga nag-skiing, may mga mountaineers. Dahil nga winter na winter pa dito, so marami tayong mga makikita mga turista at ilang mga locals ang madalas pumunta sa lugar ng Matterhorn. Bukod sa napakaganda ng place, ito rin isang perfect venue para sa kanila na kung saan ginagawa nila ang kanilang mga skiing activities. So, yung mga sports activities nila for winter. At kapag narating mo nga ang tuktok ng bundok, meron din itong restaurant sa taas. Kaya naman kahit na mapagod ka sa kakalakad at pag-akyat sa mga bundok ng yelo, ay pwede ka magpahinga at kumain muna dito. Ang laki nga ng restaurant dito tapos may mga bilihan pa ng mga souvenirs. Kaya tara, samahan nyo muna akong kumain at ako'y nagutom sa kakalakad. At kaya naman sinulit ko muna ang makapagpahinga dito at makakain para naman meron tayong energy sa pag-ikot-ikot dito sa may Matterhorn. At habang kumakain nga ako dito, napansin ko na dito sa loob mismo ng restaurant, parang merong picture frame kang nakikita pero sa totoo, tunay yan na Matterhorn ang iyong makikita. Talagang nasa window side ka, makikita mo ang pinakamagandang hugis ng Matterhorn. Diba? Apakaganda niyang pagmasdan kahit nandito ka sa loob ng restaurant. At pagkatapos nga natin kumain dito sa restaurant, lumabas agad tayo para makita natin yung napakagandang view dito na background. Sa likuran lang ng restaurant ito, pero kung titignan ninyo guys, nababalot pa rin ng yelo ang buong kapaligiran. Kaya napakasarap naman pagmasdan kahit walang snowfall. Makikita mo talaga na nababalot ng kulay puti lang ang buong paligid ng lugar ng Matterhorn. Kaya naman dali-dali ulit ako naganap na magandang pwesto para makapag-take ng mga video. Para sa TikTok, para sa Reels, para sa mga short videos, lahat ginagawa ko. Baka naman mag-subscribe na kayo, mag-follow sa akin social media account. Makoy ko lang yan, isang pindot lang, huwag na kayo maiya para naman mas marami tayong maipon at makapag-travel pa kung saan. Baka naman. Sige, dahil dyan, ituloy na natin tong vlog na ito. At dito nga, makikita natin ang daan pa lang ay nababalot talaga ng yelo para kang gusto kong gumawa ng snowman Kaso parang matigas na tong mga yelong inaapakan namin kaya wag na lang. At dahil wala nga akong snowfall na naabutan, ako na lang mismo yung gagawa ng snowfall. Kaya makikita nyo dyan, naguhukayo kayo ng mga yelo at sabay agis. Diba? May snowfall na. Para-paraan lang yan para magka-snowfall. Dahil dyan, tara, balik tayo ulit. Ikot tayo ulit ng mga lugar kung saan merong magandang spot para makita natin yung gandang meron itong si Matterhorn. At marami din nga pala activity dito sa taas ng bundok. Kung mahilig kayo sa mga winter sports, pwede kayo mag-skiing o kaya naman mag-hiking. Pwede yan dito. At alam nyo ba guys na ang Matterhorn ay isa sa mga pinaka-picturesque place in the world na kung saan talagang napakaraming pumupuntang turista. Kaya naman no wonder kahit anong araw o buwan pwede kang pumunta dito. At dahil nga walang snowfall, eto sinubukan ko kung malamig ba talaga dito sa taas ng bundok. Kaya naman pinagtatanggal ko lahat ng aking winter jacket. Tignan natin hanggang saan ang kaya ko. Ayun tignan mo pero pagkaraan nilang minuto, ayun, sabay takbo. Kaya naman dali-dali ako magbihis ulit at baka lamigin ako dito at hindi na ako mapaglipot sa iba pang lugar. Kaya wag na wag yung gagayahin ginawa ko habang nandito kayo sa Matterhorn. Ay, nako po.
Kaya mas mainam na lang na gawin niya lahat ng gusto nyong gawing post dyan. Kahit anong gawin nyo dyan, mag-video ka, mag-reels ka, o mag-picture ka sa anggulong gusto mo. Pwedeng gawin mo dyan, pero wag mong susubukan magtanggal ng winter jacket kung ayaw magaya sa akin na manigas ng ilang segundo lang. Pero sa totoo lang, napakaganda talagang pumunta dito sa may Matterhorn guys. Lahat ng anggulo ng area ng ito, makikita mo napakaganda. Nababalot ng puting yelo ang buong kapaligiran. 360 degrees dyan at bawat anggulo, bawat area, bawat lugar. Hindi ka magsasawang tignan sila at pagmasdan at kumuha ng mga perfect picture mo dito sa lugar na ito. At pagkatapos nga natin dito sa Matterhorn, sumakay na ulit tayo ng mountain train pababa para makapunta naman tayo sa village ng Zermatt. Dahil sabi nga nila sa Zermatt din daw napakaraming magandang tignan doon. At isa ito sa mga pinakamagandang village na pwede mong mapuntahan dito sa Switzerland dahil nga ito'y malapit lamang sa Matterhorn. Kahit nandun ka na sa village, matatanong mo pa rin yan si Matterhorn. Kaya tara, samahin nyo akong pumunta sa Zermatt Village. At pagkaraan nga lang ng ilang minuto, narating ko na ang Zermatt Village. Wala pa atang 30 minutes yun, nakarating na agad ako dito at nakakamangha lang talaga dito sa Switzerland dahil meron nga silang train paakyat at pababa, di ba? Napaka-amazing talaga ng Switzerland. At alam nyo ba na dito sa Zermatt Village, hindi sila gumagamit ng mga tigasolinang sasakyan. Ang gamit nila dito ay halos mga electric car lang. Ganun nila inaalagaan ang kanilang environment, ayaw nilang mausukan. Kahit nga ikaw na pumunta dito, ayaw nilang mausukan. Samantalang iba dyan, kung magpausok ang kanilang mga tabuntyo, ay sige lang kung sige. O baka naman, gayahin itong Switzerland. Kaya naman pagdating ko talaga dito sa Zermatt Village, naglakad-lakad na ako agad para makita kung gaano kaganda ang kanilang village. At dito nga makikita ang mga iba't ibang bilihan. At hindi ka naman talaga mapapagod maglakad dito kung ganito kaganda yung mga makikita mo. At dito sa Zermatt Village, marami ka talagang pwedeng gawin. Merong mga pwedeng bumili ka ng souvenirs mo, kumain ka dyan, tumambay ka dyan, pagmasdan yung bundok, tignan ulit si Zermatt. Itong mga magagandang bahay na napakaraming pwede mong pagbastan lang dito, kahit nga sightseeing lang dito, ay masusulit mo na ang pagpunta dito sa Zermatt Village. Kumbaga kahit napakalayo ng lugar natin mula sa Bern hanggang dito, sinulit natin ang pagpunta at pagtambay dito. Kaya halos buong araw dito ko ginugol yung pamamasyal ko dito sa lugar ng Zermatt at Matterhorn dahil sulit na sulit. Eto nga napakaraming turista sa lugar na ito. Ang dami pang pumipila sa lugar na ito pero hindi ko na nakuha kung anong meron dyan. Basta't ang daming pumipila dyan. At napakarami din pwedeng bilhing mga souvenirs dito guys. Kayo na yung magsasawang bumili ng mga souvenirs. Yun nga lang, ang mga presyuhan ng mga souvenir dito medyo may kamahalan kumpara sa ibang lugar na napansin ko habang namamasyal ako sa Europe. Kaya tara guys, samahan nyo muna akong maglakad-lakad at maglibot-libot dito sa Zermatt Village na makita natin ang mga iba't ibang nagagandahang mga bahay, infrastructure, ang snow-capped mountain, at kung ano-ano pang activity ang makikita mo dito guys. Kaya tara, samahan nyo ako. At syempre, kung napagod ka sa kakalagad mo dito sa may Zermatt Village, marami kang pwedeng kainan. Pero kung hindi ka pa naman nagugutom, pwede kang maglakad-lakad ulit dyan at hanapan yung mga bilihan ng mga souvenirs. At alam nyo ba guys, dito sa Switzerland, napakaraming mga drinking fountain. Galing yan mismo sa mga bundok, kaya naman napaka-safe niyan inumin. Pwede kang kumuha at hindi mo na kailangan bumili pa ng tubig. Ang pagpunta ko nga dito sa Switzerland ay winter season, kaya naman lahat ng tao halos naka-jacket sa sobrang lamig ng panahon dito sa Switzerland. Pero hindi alintana ang lamig dahil nga napakaganda talaga mamasyal dito sa bansang Switzerland. Lahat ng lugar na pupuntahan mo, pwede mong i-post sa Instagram mo, sa Facebook o sa Reels. Ang dami mong pwedeng gawin dito at hindi ka magsasawang kumuha ng mga magagandang shots. Pero syempre, dahil napagod na tayo sa kakalakad,
sinubukan natin itong mga pagkain ng mga Swiss. Ayan, syempre, kapag nandito ka sa Switzerland, hindi mawawala ang bread and keso. Madalang ka lang makakain ng mga rice dito. Halos na lahat ng tao ata dito kumakain lang ng mga tinapay at cheese. At ilang araw na nga rin ako naglilibot-libot dito sa bansang Europa. At ilang araw na rin ako hindi kumakain ng rice. Nakakamiss din palang kumain ng kabsa dyan sa Saudi. Dahil dito sa Europa, halos tinapay, kape, keso ang iyong makikita. O kaya naman sausage, paulit-ulit yung pagkain. Kaya nakakamiss din palang kumain ng rice. Kaya tara, samahan nyo akong kumain itong kanilang pagkain dito sa Swiss. Try nating maging isang European. Baka naman, minsan lang naman eh. Di ba? Thank you. Danke. Partida, kakakain ko lang sa taas ng bundok niyan. Wala na itong ginawa dito kundi kumain. Paano ba naman? Ang haba ng mga lalakarin natin dito sa Europe, puro lakad at siguradong mapapagod ka at maghahanap ka talaga ng mga pagkain. Kaya naman tuwing may makikita akong mga bagong kainan, syempre hindi pwedeng hindi natin subukan yan. Kagaya niyan, nakakita na naman tayo ng mga sausage, gutom match. Swerte ng mga laga ko, busog na busog sila dito sa Europe. At dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating magandang paglalakbay dito sa napakagandang bansa ng Switzerland. At ang susunod na pupuntahan natin ay babalik tayo sa mga sinaunang panahon na kung saan ang ating mga nababasang mga history, mga napakagandang Colosseum at kung ano na pa ay makikita natin sa bansang Italia. Buongiorno! Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to like, comment, and subscribe to all my social media accounts.